nag-message doon sa mga ahente ko. Actually, tatlo sila. But anyways, tas meron pang isa, peso loan. Oo, peso loan, konti lang yung siguro mga 2,000. Tapos, mga, o diba? Taray. Good afternoon sa ating lahat, Mami Maria. Welcome back sa aking channel kung saan tayo nagre-review ng mga financial products and services talaga naman, including credit card, savings, loans at mga OLA. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, baka naman mag-subscribe na kay Mami Maria. At thank you so much sa mga patuloy na nagsusuporta sa aking channel, Team Marcos. Baka naman. So, eto na nga, story time tayo. Balikan natin ang aking journey. Ang journey ng pagjutang-jutang Janemes. Yes, totoo po yan, no, mga may Maria. Na mag-8 years na po. Mag-8 years na po akong overdue. Overdue sa mga jabusadong OLA. Yung mga OLA na ito ay karamihan sa kanila wala na, kasi natsugi na at hindi na nag-ooperate. So, hindi na ako binalikan ng bonggang-bongga kasi nga, for sure, kumita na sila sa akin. Di ba? Nung kasagsagan pa ng kajutahan ng mga jabusadong jola, year 2018, nag-start akong mag-ola. Syempre dahil sa kahirapan ng buhay, hindi tayo nakakapagbigay ng masustansyang kaperahan, 'di ba, sa ating mga magulang at pamilya, kasi nga dahil sa sobrang liit ng ating sinasahod. Bilang isang call center agent before year 2013, talaga naman kahit sabi nila mataas daw ang sweldo ng call center, ganyan-ganyan, hindi mataas ang sweldo mo kapag ikaw ay may posisyon sa call center. Sa amin kasi mga agent, nasa basic, kami, year 2013 pa yun, tita ha. And, yun na nga, nahihirapan pa rin ako mag-budget ng aking kapondohan. Tapos magpapadala ba ako sa aking nanay. At that time wala pa akong pamilya, sariling pamilya, wala pa akong junakis na binubuhay, ganyan-ganyan. Wala pa akong pinag-aaral, okay? And then syempre, tayo ay isang kahit papaano responsable din naman tayong anakis at yung nakakapagpadala ako pero konti lang kasi nga I was living alone dito sa Maynila. So 2013 lumawas na ako from Ilocos going to Manila para makipagsapalaran kasi syempre 'di ba kakagraduate mo and then kailangan mo makapaghanap ng trabaho, and syempre pahirapan maghanap ng trabaho dahil IT graduate tayo. Ang dami na nating na-applyan before na pang IT position, pero syempre ligwak tayo, rejected tayo kasi nga kulang tayo sa experience. But we tried our best. Actually na-hire ako bilang isang junior web designer sa May Ortigas, diba? 2013 yan. However, ligwak ako ng isang buwan. Hindi ako naligwak actually. Actually nag-resign ako after like isang buwan kasi nga ang baba ng sahod. Nakakaloka yung sahod, 12,000 naman. Junior web designer, fresh graduate, maraming alam sa pagde-design ng ka-websitean, hindi talaga kinaya. But before that, before ako nag-apply ng pang IT position, yung junior web designer na yan, nag-call center muna ako. Yung first job ko dito sa Maynila is call center. Okay, nag-agent ako, nag-tech support ako, 6 months lang. Okay, bakit nag 6 months ka lang, Kasi nga, iba-iba yung schedule. Mamaya, madaling araw ako. After 1 week, iba na naman schedule. Lalabas ako alas 12 ng tanghali, Ang sakit ng mata. Ang sakit sa mata. Tapos, syempre, pa-iba-iba yung schedule, May midnight. Tapos, madaling araw, Kinaya ko ng 6 months. Tapos, syempre hectic yung schedule, and then yung mga issues ng mga customer, syempre alam mo na ang dami-dami mga problema at issues ng mga customer na tumatawag sa amin kasi tech support, more in technical support kami. Okay, and then hindi ko kinaya, so nag-apply ako junior web designer. Hindi rin kinaya ng budget kasi nga ang baba ng sahod. Tapos bumalik na naman ako sa call center, sa pagiging call center agent after that junior web designer post.
Kasi nga kailangan ko ng malaking pera. Kailangan kong mabuhay at makapagpadala ng handabells sa aking magulang. Pero ayun na nga, na-hire ako again. So I think that was 2013 pa rin, 'di ba? 2013? Oo, nag-call center ulit ako, and then ayun na, medyo okay kasi nga maganda yung pakikisama ng mga katrabaho ko. So dun ka talaga magtatagal sa mga tao, no? So nagtagal ako diyan 6 years. 6 years? I think, yeah, 6 years. O almost 6 years. Let's say 5 years mahigit. Almost 6 years, oo. Nagtagal ako diyan sa call center na yan. Tapos na-hire pa ako bilang isang supervisor, o te, di ba? 6 months lang ako nag-supervisor kasi nga eto na, yun nangyari. Kasama sa stress sa pagre-resign ko, yung kahihiyan na yan na ginawa sa akin ng mga jabusadong ola. Kaya ako nakapag-resign din, isa sa mga kasi nga, ang ginawa nila, minessage nila yung mga katrabaho ko. Minessage nila yung mga malalapit kong kaibigan na naging best friend ko na up until now, nakakahiya, hindi ba? Syempre, ikaw bilang isang jutangera, oo, meron kang utang, hindi ba? Pero hindi mo naman binigay kasi na reference yung mga katrabaho mo. Magugulat ka na lang, te, bakit nakatanggap kayo ng message na meron akong juta? Magugulat ka na lang, nagulat ako, te. Lumapit yung isa sa mga malalapit kong kaibigan. Hala, medyo kinabahan ako kasi nga medyo siya, hindi siya ganun ka-approachable at may konting, alam mo yon, inis sa akin kasi syempre dahil may sarili siyang buhay, may pinagdadaanan din siya. Nagkahalo-halo na siguro at may nabasa pa siyang message na ganito ganyan na pakisabihin naman si Mark Lester ganyan sa utang niya, ganyan. Kung hindi siya magbayad ng utang, kayo ang sisingilin namin, mga ganon. So syempre nagulat ako. Tapos isang kaibigan na naman nakatrabaho ko, same din yung message na tanggap nila. Hindi lang yung dalawang kaibigan ko ang nakatanggap ng message. So, bilang isang supervisor at the time, nasa trainee supervisor pa ako kasi meron akong 6 months na bilang isang trainee supervisor bago ako regular or ma-certify. Anyways, mga mima, yung mga ahente ko, oo, may mga agents ako, yung isa pang, may crush pa ako doon na ahente ko Then, nag-message yung fast cash. Yan, ikaw fast cash, buti sa'yo nasampulan ka na ng Supreme Court. Yung fast cash at saka U-Peso, ito naman si U-Peso, nag-message doon sa mga ahente ko. Actually, 3 sila. Marami pa akong agent, 16 lahat yan. Pero hindi lahat friends ko sa Facebook. 3 yung nag-message sa akin, nag-screenshot ng message ng U-Peso at fast cash daw na pinaghahanap daw ako sa kanila. Kung nasaan daw ako, pakisabihan daw ako na magbayad ng jutang. Kasi may pagkakautang pa daw sa Ola Company. Ganun yung sinabi, ganun yung malitanya ng mga jabosadong Ola. Alam nyo na, fast cash, wala pa yung VIP na yon, hindi pa nadugtungan ng VIP yon. Saka na lang yata nag-VIP after like how many years? After 2 years or what not? I'm not sure. Pero fast cash siya, under siya ni F-Cash Global Lending Inc. Yung nagpanggap na attorney, kung napanood nyo yung video na Itecho o panoorin nyo, yan yung isa sa mga unang video ko na ginawa ko dito sa channel na to. Talaga naman nag-trending din. At syempre maraming sumuporta sa atin na nagpanggap na kunwari attorney siya. Ang dami niyang sinabi, te. Tapos talagang ako bilang isang jutangera before na-shock ako, na culture shock. Ganito ba yung paniningil, yung tamang paniningil? Parang hindi naman kasi hindi ko naman nararanasan to sa home credit, sa mga bangko, sa mga credit card. Hindi ko naman to nararanasan. Nung nagkaroon na ng mga ola na yan, lalo yung fast cash na yan, doon na, nagsimula yung unfair debt collection practices na yan. So talagang medyo na-shockot din ako ng very light noon kasi syempre first time ko makatanggap na ganong klase ng paniningil ng jutang na hindi ko naman akalain mangyayari sa tanan ng buhay ko kasi nga alam ko matino naman, 'di ba? Matino naman. Yung mga reminders na yan mapagbibigyan, pero yung mga alam mo yun parang questionin ka na, yung parang alam mo yun maninermon na, iba lang usapan yun, ibang usapan na yun, te. So syempre ako strong pa rin ang peg ko that time para hindi tayo halatang may nasosyokot. Syempre alam natin yung batas,
Number one, ang tip ko sa inyo, dapat alam niyo yung batas. Batuhin niyo ng batas kapag binato kayo ng kadyutahan ng mga jabusadong collector na yan. Batuhin niyo ng batas. May Data Privacy Act of 2012 tayo. Tapos meron pa tayong mga ibang batas na nagpro-protekta sa mga borrowers or consumers. I-check niyo na lang. Hindi ko naman kabisado lahat kasi hindi naman ako lawyer. Hindi naman ako wala naman tayong background sa legalities. Saras! Anyways, ganun lang. Basic lang yung alam natin. But nakakatulong kasi nga kung may alam ka sa batas, walang makakaapi sa'yo. Oo, kasi kaya mo kaya mo siyang ipagtanggol, kaya mo ipagtanggol yung sarili mo, 'di ba? Kahit wala kang lawyer. So anyways, dahil nga sa sobrang dami ko din ng may fast cash, may U-Peso, yung fast cash na yan, parang 10,000 yata yung balance ko, nag-down ako ng 8,000. Oo, 8,000 pesos, may balance pa ako 2,000, hindi ko na binayaran. Kasi at that time kasi alam ko na para bang yung kotang-kota na ako sa pagbayad ng minimum, every time minimum, tapos may interest pa, ganyan. So parang kumita na sila sa akin ng bonggang-bongga. So hindi ko na binayaran yung balance ko sa kanila. Tapos yung U-Peso naman, nag-down payment din ako, nag-partial ako dyan. Pero hindi lahat binayaran ko. Kasi pare-pareho sila alam ko na yung taktika nila. So sabi ko, as long as mabayaran ko yung inutang ko, yung nakuha ko before, okay na ako, sabi ko gano'n. So pwede ko nang i-cancel ko. Talagang naging matapang talaga ako, talagang nag-stick talaga ako dun sa decision ko, hindi ko nababayaran mga yan. So anyways, tas meron pang isa, peso loan. Oo, peso loan, konti lang naman, siguro mga 2,000. Tapos yung cash lending, bayad na yun, sobra pa yung binayaran ko, isa pa yun, pero wala na yung cash lending. Tapos eto pa, meron pa akong overdues, actually delinquent na ako. Ito naman, bangko to, credit card to, so Security Bank credit card. Sabi nag-1,000,000 na daw yung utang ko sa kanila, nagulat ako. Pero nung ang dami na kasing nakapag-handle lately ng aking account na ibang collection agency. Tapos yung ibang collection agency kasi nawala. Hindi ka na sila makagilap. Oo, yung lately na recently na nag-handle ng aking account na collection agency, hindi ko na makontak, hindi na sila nagre-respond. Pero dapat natapos ko na to last year Pero natigil siya. Actually ilang months na lang. Siguro mga 6 months na lang matatapos ko nang bayaran ko na. Pero hindi ko na sila na-contact ever. Hindi na sila nagre-reply kahit sa messenger, kahit sa mga emails ko, lahat ng mga resibo nandun. Kung babalikan man ako ni Security Bank, marami akong ebidensya, Security Bank, kaya wag kayo. And yun na nga, ang dami ko ng messages or emails. So may mga ebidensya ako Security Bank, kung babalikan nyo talaga ako. Kasi ang dami-dami ko ng emails dun sa last na na collection agents na nag-handle ng account ko. Anyways, at least ready ako, hindi ba? So ang akin lang mga mima, kapag may mga jutang pa kayo na hindi nyo pa nababayaran ng almost like maraming taon na, huwag kayong mag-alala kasi nga may times na tatawag talaga ang lender na yan or kung sino man yung bangko or whatnot. Humingi kayo ng payment arrangement, hindi po matatapos ang mundo na talagang depressed ka na. May mga pag-asa pa tayo, kaya nga meron tayong mga collection agency kasi nga sila din naman nakakatulong sa atin. We can negotiate kung magkano yung kaya nating bayaran monthly para magawa nila ng para you can do a staggered payment or installment, hindi ba? Gaya ng ginawa ko before with Security Bank and Citibank. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Always keep in mind na lahat masusolusyonan yan basta lang, kumapit lang tayo. Di ba syempre kailangan din natin samahan ng pagdarasal at syempre action. Kailangan kung last year talaga naman tamad na tamad ka kasi nga sobrang depressed ka na sa mga ola na yan, tapos ayaw mo na magtrabaho, ayaw mo na bumalik sa employer mo, ibahin mo na yung ganyang pananaw sa buhay. Kumilos ka na ngayong taon, magtrabaho ka, mag-focus ka sa priorities mo. Kasi ako before nag-focus talaga ako sa priorities ko nung talagang nagkaroon ako ng realization sa buhay na sabi ko, bakit yung mga sahod ko puro pagbabayad na lang ng mga jola, di ba, na wala namang katuruan na jole. Sana kung mga legit na yung nautangan ko,
doon ko pinababayad, di sana mas masaya pa ako, hindi ba? Anyways, at mas fulfilling pa yon kesa naman sa mga OLA na hinaras-haras ka na, may utang ka na sa kanila, nahihirapan ka na magbayad, tapos ganun pa yung asta nila, hindi ba? Syempre, talaga nakaka-trigger Anyways, ang masasabi ko lang naman, kung uutang kayo, siguraduhin nyo lang talaga na sa legit na mga utangan ngayon, hindi nang haras. Number one, ang hindi nang haharas. So, yun ang talagang kalaban natin. Napakasakit isipan na tayo ay haras-harasin ng mga OLA na yan. Wala naman silang karapatang gawin sa atin yan. Yung ipapahiya tayo sa mga kakilala natin, katrabaho na, wala silang karapatan para gawin yon. Hello, nagbabayad tayo ng patas sa kanila, tapos sobra-sobra pa. Tapos, iwas-iwasan nyo yung mga OLA na naglipa na, yung mga fly-by-night, huwag nyong i-download yung utangan. Kung po pwede lang, ang utangan yung mga legit sa registered CIC accredited at hindi masyadong nagpapa-download ng app, yung walang masyadong app, 'di ba? Para mas safe, yung kumbaga direct siya sa website mo a-apply yan. So mas safe 'yon, at saka wala silang mga permission na kinukuha. Kagaya ng mga contacts at kung anek-anek. So yun lang, maging lang tayo, alerto. Kung may mga napapansin kayong hindi maganda sa mga inutangan yung mga legit man yan or hindi legit, make sure you file a complaint and sabihan nyo yung mga kumpanya na yan na itong collector ninyo, ganito ang ginagawa sa akin, hinaharas-haras ako, ganyan-ganyan. So, isumbong nyo muna dun sa lender, dun sa mismong kumpanya. Tapos, pag walang ginawa ang kumpanya, dun kayo mag-file sa SEC, mag-file agad kayo doon. Tapos, syempre sa National Privacy Commission, if they are violating your rights on the Data Privacy Act of 2012. And of course, kung po pwede, Supreme Court, maglatag ka na ng ebidensya mo, at kung anek-anek, mag-file ka na ng kaso. Hindi ba? Kagaya nangyari kay Fast Cash, di ba? Ano ka ngayon, Fast Cash, nagbayad ka pa ngayon ng danyos, ng damages sa complainant dahil sa ginawa mong kadyutahan sa Data Privacy Act of 2012. Hindi mo basta-basta inaano yung batas, ha? Kayong mga, akala nyo kayo yung tuso-tuso na, yung mga abusadong OLA dyan. Nakakaloko kayo. Sana maging learning din ito sa inyo na wag kayong mangjajaras. Pwede na yung medyo may kataasan ng interest. Siguro mapagbibigyan natin yung may kataasan ng interest ng konti. At least hindi nang haharas, hindi tayo inaano. Kasi pera lang yan Pwede natin kitain at bayaran. And of course, in a legal way din naman, di ba? Yun lang. So mga Mima, maraming salamat for watching and for listening sa ating story time. So again, hindi ako nade-depress kasi alam ko sa sarili ko na nagbabayad ako ng utang, I pay on time. Yes, meron akong delinquent na credit card, pero hindi ko na matatakasan yan at the end of the day. Yun lang talaga. At alagaan nyo ang credit score nyo kasi napakalaga na ngayon ang credit score. Lahat na ng mga legitimate na mga pautangan, ang tinitingnan nila credit score para ma-approve kayo. So yun lang. Maraming salamat mga Memoria. Don't forget to subscribe. Follow me on TikTok at saka Facebook kasi doon tayo umaawara ng bonggang-bongga din. And thank you.